Gagawa ako ng 4 na stacks ng text. Pipaste ko lang to ng 3 beses at i-edit ko sila pa isa-isa. Sunod kong gagawin, pagpapantay-pantayin ko yung mga sides ng text. Gagawin ko kasing square almost square yung size ng text. So, inalign ko silang lahat sa may left. And ito naman yung sa right side, hindi sila pantay-pantay dahil hindi naman sila pare-parehas ng length and number of letters. Gagawin ko dyan, siselect ko sila isa-isa. Kung napansin nyo kanina nung inalign ko sila sa left, nag-snap yung mga objects doon sa ibang object, parang ito. Yan. Nag-snap siya doon sa may bounding box, sa corner ng bounding box. So, kung kayo sumasabay kayo sa bahay na gawin to at hindi lumalabas yung mga guides na yon, check nyo lang dito kung naka-on yung snapping. Dapat naka-blue yan para malaman mo na activated na yung snapping mo. So, itong stronger yung baseline natin. Then, ko i-snap yung mga ibang objects. Unahin ko itong nasa taas. Hindi lang siya sumusunod ng tama. Dito ko na lang siya sa baba hilahin. Yan. Sunod yung isa. At itong huli. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi makapag-snap itong last na layer. Kaya ang gagawin ko, gagawa ako ng guideline dito sa may gilid ng ibang text. Punta dito sa ruler sa my left side, i-click and drag ko dito sa may page hanggang mag-snap siya doon sa bounding box ng ibang text. Yan. Yan, pwede ko nang i-adjust itong think. I-snap ko lang siya doon sa guide na ginawa ko. Ayan. Pwede na natin i-delete tong guideline. Hindi naman na natin ito magagamit later on. Ngayon, i-resize ko yung page. Siselect ko itong 4 na text at i-drag ko sa upper left corner, making sure margin sa sides dahil yung vinyl na gagamitin ko exactly 12 by 12 yung size. Patayin ko lang itong snapping at talagyan ko ng maliit na margin sa sides. And sa kabilang corner, hihilain ko lang at itadrag hanggang dulo din na may margins din, of course. Next step natin dyan, selected pa rin yung 4 na text. I-group natin lahat. Pwedeng i-select yung group or pumunta dito sa object and select group. So, active pa rin yung selection. Susunod naman, punta tayo sa path, object to path. Ngayon, ready na tayo para i-apply yung path effect. Babalik ko sa path effects or control and ampersand. So, lalabas yung tab dito ng path effects. Wala pang makikita dito dahil hindi pa natin na-select yung path effect na kailangan natin. Click ko itong arrow dito at lalabas yung mga choices. Siselect ko yung lattice deformation. So, active na yung effect natin. Ang susunod kong gagawin ay isiselect itong node tool. Ayan, lumabas na yung mga nodes na pwede nating hilayin para magawa natin yung wave effect. So, dito,
kung mapapansin nyo, naka-antik yung mga boxes dito. Halimbawa, itong mirror movement in horizontal. Tignan natin. Mag-drag tayo ng isang node to the right. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, nag-mirror yung pagkakadrag ko ng node dito sa baba. So, i-undo ko muna yan. Undo. Or Control Z. Ayan, i-antik ko yung horizontal. Subukan naman natin yung vertical. Itong node na to, for example, hilain ko siya. Hinila ko yung node pababa. Nagaya rin dito sa kabilang side yung distortion. So, i-undo ko ulit. Kasi hindi naman ganyan yung gusto natin gawin. For demonstration purposes lang. I-antik ko itong mirror movements in vertical. And i-antik ko din tong use only perimeter. Try natin mag-drag ng isang node. Sunod natin tong gitna. Drag din natin pataas. At itong dulo. Ayan, kung mapapansin nyo, yung distances nito tsaka nito, pinagtulad ko lang siya. Dito sa kabilang side, dadrag ko naman pababa yung mga nodes. Ayan, di ba napakadali. Lalaruin lang to kung hanggang masatisfy kayo kung anong effect yung gusto nyong